Sa mapapalad na rin ako sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Sige po, bago po tayo magsimula ng ating pag-aawit ng sa Panginoon. Alalahan po natin. Hallelujah. Diyos ang Ama, makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri at ipapasalamat ko ang Panginoon sa hapon nito. At dinako niyo po kami, ligtas. At nandun po yung kasabigan na ikaw ay nagpasalamatan, ikaw ay masamba, at makapagpanig Panginoon ang iyong magmalagasal. Lord, salamat po sa bawat araw na pinagkakaluto niyo sa akin sa pagkakataon na ikaw ay mapag-iunan po namin. Thank you din po Lord sa buong araw na ito at kami po yung pinagkakalutoy mo. Kami po yung sinamahan Panginoon. At sa gabi ko Lord, binubulog po namin sa inyo ang gawain para po sa pagkalutoy Lord. May your Holy Spirit guide us sa gabi ito, ikaw lang siyang itaas. Ikaw lang siyang makita, ikaw lang ang maghari, ikaw lang ang masama. Gamitin niyo po ang bawat isa ng Diyos, even me and Pastor Lord, and sa magsasalita po mamaya Lord God. Let your anointing be upon us. Ikaw ang siyang mamuna, ang kalalagyan mo siyang makita sa atin. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong mga kapapala, sa iyong pagtugon, sa bawat panalangin po namin, Lord God. And inaakit po namin ang katugunan, inaakit po namin, Lord God, ang iyong pagtugon, Lord God, sa mga ipapanalangin po namin mamaya. Lord, salamat. Tunay na ito ay dakila, wala kang katulad, walang dilikid sa iyo. Tunay na ikaw ay makapangyarihan, Panginoon, at walang sino man ang pwedeng lumaban sa iyo. Thank you, Lord God, for the assurance that you are with us and no one against us, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa gabi ito, nawa ang bawat isa sa amin, Lord God, na pagkilikan ng pinakamataas ng puri at pagsamba, Panginoon. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Salamat po. Amen. Amen. Tunay nga na napakapuntaran ng Diyos. Kaya po ba? Sa bawat araw ng ating buhay, different situations in life, masaya, malungkot, may pera o wala, di ba? Pero napakabuti ng Diyos, lagi niya tayo sinasamahan. Hindi po ba? Sabi ko sa Awit 42 verse 11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan, magpupuri ako muli, pupurihin ko walang upay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang upay. Amen? Sino po dito malungkot? Sino po dito may dinaramdam or may physical na kahinaan dahil sa sakit? Di ba? Kagaya po ni King David, at some point ng kanyang buhay, nakaramdam siya ng kalungkutan, nagdaramdam siya. Di ba? Alam po natin yun. But the good thing about David, kinounter niya yung negative mindset niya into good one. Sabi niya di ba? Bakit ako malulungkot? Or bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sabi niya doon, naway ganito din po tayo. Sa Diyos ako nagtiwala. At sino po dito ang nagtiwala sa ating Panginoon? Sa Amen. Siya ang aasahan. Sino ang umaasa sa Panginoon sa mga oras po nito? Amen? Amen po ba? Siya ang aking aasahan. Magpupuri ako muli. Amen? Pupurihin ko lang pa yung aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Amen po ba? Naway din tayo sa bawat laban ng ating buhay. Counter the negative mind into a good one. Dahil ang Diyos ay kasama po natin. Tayo po yung pasalamat sa pamamagitan po ng mga awitin. Hallelujah. Hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sikatin at ang ibig mo, Jesus, ay yung binigay sa akin. Salamat sa lahat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasara sa piling mo. May pagsubok man o kaibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw sasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sikatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Aking nausgan, ikalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinig mo inalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasara sa piling mo. May pagsubukan o kaibigan, ako ay malalapitan. Ikaw ang sasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ang buhay ko na pumili ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumipag. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Ang buhay ko na pumili ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumipag. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Ang buhay ko na tuwing ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumipag. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya
nagsasaya sa piling mo. Isang pasig mo sa kanila na ako nagsasaya. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you po, Panginoon, for being here. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Tuloy na walang ipinagmahal sa akin. Bilang sa iyo, Diyos. Amen. Karapat-dapat pagkukulang ang pagkas mo magsagal. Habang walang kakaya, masulihan ka mabuti sa lahat mo ginawa. Karapat-dapat pagkukulang ang wagas mo magsagal. Habang walang kakaya, masulihan ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking katawan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahirap at kabanalan kang walapitan. Salamat sa sundo ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa bulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang ang wagas mo magsagal. Habang ikaw na nasulihan ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking katawan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahirap at kabanalan kang walapitan. Salamat sa sundulang biyaya
higit pa sa buhay ko. Salamat sa biyaya mo. Sa aking kalagayan, ibigin mo ako ng di kaya buksan. Iyakan mo ako sa aking kalagayan, ibigin mo ako ng di kaya buksan. Iyakan mo ako sa aking kalagayan, ibigin mo ako na di kaya buksan. Iyakan mo ako sa aking kalagayan, ibigin mo ako na di kaya buksan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsa'y pinapahirap, nakabanal at kalatian. Salamat sa sundo ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa buhay biyaya mo. Salamat sa buhay biyaya mo. Salamat sa buhay biyaya mo. Hallelujah. Salamat sa buhay biyaya mo, Diyos. Church, napasalamat ko sa Panginoon sa mga kapatiran, sa mga pagpapala na pinagkatiwaan sa iyo, sa kalakasan, paripaw at tagumpay sa mga araw, sa kagalingan, paripaw at patuloy. Dios na magpapagalingan.
Tunay nga po na bawat isa sa atin is hindi po karapat-dapat po sa harapan ng ating Panginoon. Kahit gaano ka mabuti, kahit gaano ka pa masasabi mo wala kang ginagawa, still hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Pero salamat dahil kay Diyos na pinag-iipunan natin, ay Diyos na mabuti at makabalik, Diyos na mapagpala, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagmahal. Lord, thank you for everything na ginawa po ninyo sa buhay namin, sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa sabulang biyaya na ibinigay ko niyo sa ating Panginoon. Ituloy ng Lord, habang kami narito, habang kami nagugunan, sa iyo kami nagpapagamit, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagiging mabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Thank you. Salamat. Panginoon Diyos, inatas ko ang buhay ng bawat isa. Hindi ko man po alam kung ano ang kanilang kinakaharap sa buhay ng iyong Panginoon. Hindi po limit sa inyo, Panginoon Diyos, ang mga pagsubok na kinakaharap ng bawat isa. And we pray in the name of Jesus, kagaya po sinabi niyo sa ito, na wala akong ibibigay ng pagsubok na hindi namin kaya. Kami po ibibigyan mo ng lakas para magtagumpay po ng Diyos. Tinataas po namin sa inyo ang aming sarili ng buhay namin, Panginoon, sa iyong pagdiriwang. Alisin niyo po, Lord, ang magawa ng kaaway sa buhay namin, sa pamilya namin, Panginoon. Pagharian mo kami na yung kabutihan, ng iyong pag-ibig, pagpupluhin mo ang bawat pamilya, Panginoon Diyos, na ikaw ang naging sentro, Panginoon. Tinatakwil namin ang gawa ng kaaway sa pangalan ng Jesus. Wala siyang karapatan manakal sa bahay ito. Wala siyang karapatan manakal sa daanan ng bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, maghari ka sa bahay-simbahan ito, maghari ka sa bawat tahanan namin kinabibilang ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. Ang po namin po ang Diyos at katagumpayan sa inyo. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinamakataas na papuri, pagsimba at pagdakila sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Para kabibok sa bawat isa. Salamat po sa sukdulang biyaya ng Panginoon. Kaya po tayo nandito. Dahil mahal niya tayo. Kaya niya po. Sige po, manalangin na tayo. Ang Diyos na kapagpala, pinupuli ka po namin na pinasasalamat ang bibig sa gabi ito. Sa inyong pagsama, Panginoon, sa inyong walang sawang pag-ibig sa amin, sa inyong sukulang pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Salamat po na sa buong maghapon, Panginoon, lagi man din ang pagkaroon, pero ito po yung nagpapalakas sa amin, Panginoon. Salamat po sa gabi nito. Ako nga po ay yung samahan at gawing instrumento lamang sa kapangayagan ng mga salita ng kapangyarihan pa ng Espiritu at siya lamang po maging ng kilos sa buong sambahan ng Panginoon, sa anong bahay sambahan. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. Ang aking pong ibabahagi sa gabi ito ay ayan, huminto para magdasal. Ayan po, nung
Ayan, magbabasahin lang po akong isang ano dito sa Daily Bread. Kapag inuuna natin ang pagdarasal, iniimbitahan natin ang paggabayang biyaya ng Diyos. Tulungan sana tayo ng Diyos na maalala huminto para manalangin ngayon. Ayan. Ano nga bang desisyon ang minamadali mo imbis na kausapin mo ng Diyos? At ano ang kailangan mong pag-usapan ngayon? Ayan. Patuloy po natin hingi sa Panginoon na tayo ay huminto para kausapin siya ng mas madalas. Ano po, sabi nga po, ang Kristiyanong laging nananalangin. Ayan, napagtatagumpayan ng bawat suliranin. Amen po ba? Ayan, nung pong nakakaraan, maikli lang naman po itong aking exhortation dahil yun lang naman po yung kwento ko tungkol sa pagdarasal at yung nangyari ko sa akin nung nagkasakit ako na talagang may mga oras sa gabi or hating gabi na laging puyat dahil nga ako sa kakaubo. Ayan, yung 4 a.m. habit na kailangan kong tumayo, hindi ko na po nagagawa yun dahil doon na ako inaantok. Hindi ko na rin naririnig yung alarm. Ayan, hanggang siguro lumipas na yung ilang weeks, hindi ko na po nagagampanan talaga yung aking, yung aking alas 4 na pag-Bible reading and devotion. Hanggang sa nainis na po ako, isang linggo yun. Ilan ba yun? Itong May 19. Talagang inis na ako kasi talagang ubo ako ng ubo. Inis na ako. Sabi ko, kailan ba matatapos ng ubo ko na nagpa-doktor na ako dahil ko ng ininom na gamot. Doon ako nakaramdam ng talagang pagkainis. Ano po, naalala ko, bakit nga ba hindi muna ako huminto para manalangin at magdasal? Bakit inuna ko yung inis ko? Yan, sa halip na unahin manalangin at kausapin ng Diyos. At upang alisin na talaga na alam ko naman na ang Diyos ay mapagpagaling. Bakit ba hindi ko muna inunang huminto at manalangin? Yan po, nung tingnan ko po itong Daily Bread, yan, sa pagdarasal pa rin po yung topic, yun po yung exhort ko. Yan, huminto para magdasal. Yan, buksan nga po natin yung ating mga Bibles sa Efeso 3, verse 20. Ephesians 3:20. Okay. Okay na po. Okay na na. Yan. Sige po, sabay-sabay tayo. Efeso 3:20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Yan. Kahit na ano pa lang or gaano marami kang memorize na Bible verses, kung hindi mo naman pala ito ina-apply, kapag nandyan ay mga pagsubok, nababaliwala po yun. Gaya nga po yung nangyari sa akin. Yan, inuna kong mainis sa halip na meron naman akong mga alam na mga yan, na-memorize ng mga Bible verses. Bakit hindi ko ginamit ang mga panahon ngayon? So, yun po, nare-remind po tayo kapag nakakaranas na ng mga ganong sitwasyon, yan ang may magkakasakit, may mga pagsubok, na nandiyan na may salita ng Diyos, bakit hindi mo gamitin? Or pwede ka namang huminto para magdasal, bakit hindi mo ginawa? So, yun po, nagiging lesson na po yung mga bawat pangyayari. Yun po, naging lesson po yun sa akin. At dahil dyan, yun po, yung ilang letra to, yung magdasal, ayun po, binigyan ko na lang po ng meaning
na napakasimple po ito. Kasi ito yung talagang tumatak na sa akin, yung talagang nagkasakit ako. Ayun nga, siwa yung nakaraan, kaya hindi rin ako naka-attend last Wednesday. Siya naman yung nagkasakitan ng doktor. Yan, sa letter M po ng magdasal, magalak kapag nakakaranas ng mga pagsubok. Sinasabi po yan sa Santiago 1 verse 2. Yan, ipinaparimay po sa atin na ang pagsubok ay siyang dahilan kaya tumatatag ang isang Kristiyano dahil po sa mga pagsubok na iyon. Yan. Maibigin po ang Diyos. Yan, sinasabi po, gawin mo akong malapit sa banal na espiritu, hindi sa mundo. Napakarami pong letter M na pumasok sa akin, pero ayun po yung letter M na ito lang po yun, maging, yan. Ito po yung isa, mahalin natin ang kaaway at kabutihan ang ibalik natin sa kasamaan. Kahit mahirap iyon, ayan, gawin pa rin natin. Yan po sa letter M, maging pagala kapag nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay. Ayan. And letter A, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan. Yan naman po yung makikita sa Nahum 1 verse 7. Marami pong mga pangako ang Diyos dahil sa mga salita niya na kung gagamitin po natin ay hindi tayo basta-basta, alam mo yun, hindi tayo basta matitibag ng mga pagsubok na dumarating. Yan. Sa letter G po, yan, gawin natin tayo ng panalangin kapag inulan tayo ng pagsubok. Yan. Di ba po may kantangan lihim? Yan. Sabi niya po, makita mo to gawin tayo ng panalangin kapag inulan tayo ng pagsubok. Ayan po. Panalangin pa rin. Kasi hindi naman sinabing, hindi kinahinto sa panalangin, kundi pinare-remind po sa atin bilang matagal ng Kristiyano, ito yung napaka-importante yung panalangin o yung pagdarasal. Ayan. Sabi po dyan, ang Panginoon ay mabuti at matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan. Yan. Sa letter D naman po, yan, dapat lagi tayong may pasalubong sa ating mga mahal sa buhay. Yan, naalala po yun nung isang mag-exhort dito si Pastor Dom, yung pasalubong yung title ng kanyang exhort. Pasalubong, ayan po, kahit hindi po gusto ng mga pinasalubungan natin sa bahay, yung pinasalubong natin, pagpatuloy pa rin po natin yun. Yan, sabi nga po sa kanta, maging mabuti kahit masama ang isinusukli. Yan. Dapat lagi tayo may pasalubong sa ating mga mahal sa buhay kahit tinatanggap kahit piloso po sila. Ayun po. Pasalubungan pa rin natin sila ng salita ng Diyos. Yan. Yan. Sa pangalawang letter A naman po, ang salita ng Diyos ay permanent yan. Hindi nagbabago. Yan nga po, dahil hindi nagbabago, wala po itong expiration. Yan, lahat po ng mga bagay na pagkain or mga na-expire po. Pero yung salita ng Diyos, ang nakalagay po dito sa Biblia, kahit ulit-ulitin natin basahin, hindi po yan nagbabago. Kasi iyan yung salita ng Diyos. Permanente po yan. Ano po? Yan. Nasa letter S na po ako. Yan. Sa kabila ng lahat, mabuti pa rin ang Panginoon. Sabihin sa Kanya ang nilalaman ng iyong puso. Yan. Nung sinusulat ko ito, parang laging nandun yung word na mabuti. Kasi nga po ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Yan. Sa kabila ng lahat, mabuti pa rin ang Panginoon. And kapag kayo na lang nag-uusap ng Panginoon, sabihin mo yung lahat ng nilalaman ng puso.
And doon po malalaman mo kung sino ba yung, ayan, kapag may dinadala kang, alam mo yung problema, ituturo niya naman kung sino yung mga tao dapat mong pagsabihan, sino yung dapat mong i-text or i-chat. Ayan. Meron at meron siyang mga taong gagamitin para ikaw ay, alam mo yun, ka-enlighten dahil sa dinaranas ng pagsubok. Meron at meron siyang ipapayo na makabubuti sa iyo. Ayun po. Ayan. Dahil ang Diyos ay mabuti. Yan. Ito po yung sa last A ng magdasal. All the time, God is good. Mabuti pa rin po talaga ang Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ano po? Ayan. And sa last po ng sa last po ng letter ng magdasal ang letter L, lahat kayang gawin ng Panginoon. Yan. Kagaya po ng sa Efeso 3:20 kanina, yan, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Laging may pagkilos ng Panginoon. Lahat kayang gawin ng Diyos. Lagi siyang may pinaka-the best na gagawin sa iyo. Kaya lang kailangan mo talaga maghintay. Kailangan mo munang huminto. Sabi nga po dito, huminto ka para magdasal muna. Huminto ka para malaman mo yung kalooban ng Diyos at kung ano pa ba yung mga hakbangin na kailangan mong gawin, ay ang ituturo niya sa iyo. Ano po? Yan. Ulitin ko lang po yung magdasal sa letter M. Ayan, magalak tayo kapag nag-aakaranas sa mga pagsubok sa buhay. Letter A, ang Panginoon ay mabuti, matibay siya kalungan sa oras ng kagipitan. Yan po yung sa Nahum 1 verse 7. Letter G, gawin natin payong ang panalangin kapag inulan tayo ng pagsubok. Letter D, dapat lagi tayong may pasalubong na salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Yan, pag-uwi natin, yan, kung ano yung may papasalubong natin sa Kanya, gawin pa rin natin. Letter A, ang salita ng Diyos, permanent yan. Hindi nagbabago. Wala po itong expiration. Letter S, sa kabila ng lahat, mabuti pa rin ang Panginoon. Lagi lamang po natin sabihin yung nilalaman ng ating puso sa Kanya. Maintindihan po niya tayo, maunawaan niya tayo. Letter A, all the time, God is good. Lagi pong mabuti ang Panginoon. At letter L, lahat po kayang gawin ng Diyos. Yan, magdasal po tayo sa halip na mag-alala. Magdasal sa halip na ma-stress. Magdasal sa halip na mag-panic. Magdasal sa halip na mag-overthink. Magdasal sa halip na mag-alinlangan. Yan po, sa bawat sitwasyon, piliin na magdasal. Yan po. Maraming salamat po sa gabi ito. Sa Diyos po ang mataas na papuri at pagsamba. Jesus' name. Yes, so dadako naman po tayo sa ating pong pananalangin. So, by group lang din po. So, by partner pala. So, dalawa-dalawa lang po. So, basahin ko po muna sa Santiago 5 verses 13, then laktaw po tayo 15 to 16. Sabi po dito, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit, dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siya muli ng Panginoon, at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Verse 16, kaya nga,
Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuloy. Hindi po tayo ng partner, basta make sure po yung ating pong kapartner ay hindi kapwa po natin intercessor. Sige po. Dito po natin makikita yan yung kahalagaan talaga ng panalangin kung paano tayo magtiwala sa Panginoon. And bibigyan ko po kayo ng prayer guidance. Pasensya na po ito tayo, ano ko lang. Ito is scratch, akala ko muna sa akin yung ano. Pero, ayun po, sige, bibigyan ko po kayo by masabay partner lang po kayo. Sige po. Ang tumilos sa aming mga puso, Panginoon, namin pong naigulog yung bawat mga aming pong mga prayer requests, even yung mga prayer items na natapat mo sa amin. Tuloy nga o Diyos, sinasalyohan po namin ito ng iba ng Espiritu, ang kalooban mo, Panginoon, ng pagpapala mo siyang maranasan, Panginoon, ng bawat isa. Naalala po namin, Panginoon, yung sa mga oras na to, Diyos, ang kalagayan, Panginoon, ng aming bansa, lalo tigit dito sa lugar, Panginoon, ng Limay, sa pag-spread na naman, Panginoon, ng COVID, nadalangin po namin, ingatan mo po yung bawat isa, Panginoon, tinayo sa anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan mo, Jesus, o sa akin po ito, Panginoon, walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, pwede makapag-penetrate at makahadlang, Panginoon, sa gawain mo. Tanging ikaw, ang patuloy na maranasan, kagalingan mo, Panginoon, ang aming pong patuloy na maranasan ng bawat isa. Nadalangin din po namin, Lord, at tinataas ang pamilya, Panginoon, nila Sunshine Estrella sa mga oras na to. Nandun yung kanilang pagdadalamhati. Lord, i-comfort mo sila, Panginoon, ang kaaliwan mula sa inyo, ang kanila pong maranasan sa oras na napakahirap na ito, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon, at magkaloob ka ng mga rason upang sila'y magalak, Panginoon. Provide mo lahat mo ng kanilang pangangailangan at maranasan po nila na ikaw ang patuloy na nagbibigay kaaliwan sa kanila at yumaya ka, Panginoon, sa mga panahon po nito. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na tinataas na po namin ang aming pagbibigay sa gabi po na ito. Pagpalain mo po ito, Panginoong Diyos, sa bawat isa na magkakaloob. Balik mo po sa kanila ng siksik-tiglig na tumaapaw pa, Panginoon. At maranasan po namin ang pag-umapot at pagpapala mo sa bawat mga tahanan. Puluin mo, Panginoon, ang aming mga kapagkainan at anuman, Panginoon, yung aming pong pangangailangan. Sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng aming papuri, pagdakil at pagsamba sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi po, bigyan natin yung palakpak ng Panginoon sa kapagdating po. So for our next... Una. So, yung prayer po natin will be tomorrow po, Thursday, alas 7 po ng gabi. So wala po na yung practice ng Saturday. For our place of worship team niya, tignan na natin yung GC for our practice and other schedule po natin. And sa mission po, meron din po Bible study tayo po for Saturday. Special announcement tayo po. Ay, baka meron pala this coming Saturday, alas 2 po ng hapon. So, I think sinadid po na kayo church para po dun sa pagkuha ng mga pangalan. So, support natin yung ating gawain for this coming Sunday po sa pangalan ng pagkakawin ng mga school natin. So, sige po, angos po tayo sa kanila. Po, tayo po lahat ay tumayo, tayo po pang-masaka sa ating Panginoon. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, at tuloy nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming pong
pagsamba. Salamat po Panginoon sa inyong presensya na patuloy po pinaparada sa bawat isa po sa amin. Salamat din po Panginoon sa inyong masalita na ihayag po Panginoon ang mga kapatid. Salamat para nawa magsilbing kalakasin po ito ng aming pong spiritual na buhay. Tunay nga po Panginoon, yan po patuloy ay tinataas po namin sa inyo yung aming pong mga personal na prayer request po Panginoon. Alam po namin na yung sa takdang panahon po Panginoon, ito po ay inyong bibigyan at katundunan sa bawat isa po sa amin. Alam po namin na ay ikaw ang Diyos na palaging nag-iingat, palaging pong nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon. At gayon po Panginoon, naalala din po namin yung pamilya po nila Pastor Raul, Ruiz po Panginoon, sa pagpapala din po ng kanila pong anak na si EJ, Lord, dalangin po namin na patuloy po silang i-comfort po Panginoon, patuloy po silang yakapin, alibin po Panginoon sa mga oras na sila po ay nanulungkot kasi po sila physically po Panginoon sa mga puyat po Panginoon na kanila pong dinaranas, patuloy Lord yung kalakasan na kanila pong physical na pangatawan ay kanila pong maranasan. At nawa po Panginoon sa darating din po Friday na kanila pong paghatid sa uling hantungan na kanila pong anak ay patuloy Lord na magandang panahon, patuloy po nilang maranasan at sa mga gawain po Panginoon na gagawin po Panginoon ay patuloy Lord na samahan niyo po yung bawat pastor po Panginoon na mag-minister sa kanila pong simbahan po Panginoon na hanggang po sa pag-aatid sa hulingan po ng kanila pong ng kanya pong anak na si EJ. Salamat po Panginoon at patuloy Lord sa bawat isa po sa amin sa aming pong pasamantalang pag-iwahiwalay, kailangan po kami ingatan po Panginoon sa pagdako sa lugar po na ito Lord. Dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi, paglumat medyo may ulan po Panginoon, ingatan niyo po yung bawat isa po sa amin po Panginoon, ang aming po mga physical na pangatawan, palakasin niyo po ito at magsilbing patuloy na magagamit po namin sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa inyo. Kaya naman po Panginoon, sa aming po pag-uwi, ang inyong pag-iingat, ay patuloy po namin marunasa at po namin ang tagumpay ng nalalabing oras po Panginoon ng gabi po na ito po Panginoon. Salamat sa inyo po namin patuloy na inaalay yung lahat ng aming po mga gagawin po sa aming po mga tahanan ay dadalhin po namin yung aming po mga isang buhay na naroon din po yung dalat sa kanila po mga puso. Salamat po Panginoon. Nawa ay taglayin yung bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless